Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagbangga ng motorsiklo sa kotseng nag-U-turn sa pool sa CCTV. Palengke ng Malasiki. Nagmistulang waterfalls sa loob. Anyari? Dahil tag-ulan na, posibleng pagbaha sa Dagupan City, pinaghahandaan na ng mga residente. At kilalanin ang guro na napasyalan na ang 82 probinsya sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ang bagyong Esther na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan sa layong 230 kilometro hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na 45 kilometers per hour at kumikilos pa hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, patuloy namang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Posible ang malakas na ulan sa Ilocos Region, pati na sa mga probinsya ng Abra at sa mga isla ng Batanes, kaya ingat sa baha at landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pinaghahandaan na ng ilang residente sa Dagupan City ang posibleng pagbaha kasabay ng pagpasok ng tag-ulan. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, unang araw pa lang ng onset ng rainy season ay isinailalim na ang Dagupan City sa orange warning level dahil umaabot sa 100 hanggang 200 mililitro itong rainfall sa syudad bunsod nitong sunod-sunod na pag-ulan. Mayat-maya ang nararanasang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, pinaghahandaan na ng ilang residente ang posibleng pagbaha lalo na ang mga nakatira sa low-lying areas. Sanay na raw ang ilan pero kailangan pa rin ng iba yung paghahanda at pag-iingat. So, ng buta para hindi maano sa yung ng tag, yung daga, alam nyo naman maano dito sa tubig doon sa diyan sa tanggal yung ilog. Tataas din yung tubig dito. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang tag-ulan kahapon. Asahan na raw ang malalakas na pag-ulan ayon sa Pag-asa. Kasi tayo ng sunod-sunod na may pag-ulan na 3 araw na sunod-sunod na ulan na more than 1 millimeter. Bukod sa mga nasa low-lying area, pinag-iingat din ang mga nakatira malapit sa coastal areas. Normally, na makakaroon na tayo ng almost araw-araw na localized thunderstorm at makakaroon na tayo ng pakalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi na sa western part ng lalong-lalo sa western part ng Pangasinan. Nakantabay ang Emergency Operations Center sa anumang sitwasyon ngayong tag-ulan. Katunayan, bago pa po ang onset ng habagat ay nagsagawa na po tayo ng mga preparedness measures gaya po ng pag-convene sa ating PDRRM Council members and response clusters para po sa paghahanda ng bawat ahensya. Regular din ang pagkikipag-ugnayan ng PDRRMO sa mga local DRRMO upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente sa lalawigan. Chris, kaninang tanghali ay naranasan itong peak ng high tide na ayon sa PARMC ay umabot ng mahigit 1 metro. Ang taas na nagdulot nga ng pagbaha sa ilang mga barangay dito sa syudad. Ngayon man, sa mga oras na ito ay bahagyan ng humupa ang pagbaha. At dahil nalalapit ng pasukan, paalala ng otoridad sa mga estudyante at mga residente na maging handa sa banta ng tag-ulan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Bubong ng pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan, nagmistulang waterfalls nang maranasan ang malakas na ulan. Nakatutok CJ Torida. Kuha ang video na ito sa pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan, Hunyo noong nakaraang taon. Nito lang linggo, naulit ang pangyayari ng mangbistulang waterfalls ulit ang buhos ng ulan sa loob ng pamilihang bayan. Kaya ang diskarte ng ilang negosyante, Naglagay ako ng mga plastic dito, sir. Itong mga para kung sakaling
maulit-uli dumiretso dito sa plastic, hindi na uli mabasa itong mga case namin dito. Matapos ang insidente, inayos at nilinis ng Market Division ang mga sira-sirang bubong. Mahirap din ayusin dahil yung roof niya is iba-iba yung pagkakadesign po na iba-ibang hugis ng oo. Kaya nahihirapan din sila sa paggawa ng mga ganun na gutter din. Pero may mangilan-ilan pa rin tumutulong tubig sa loob ng palengke tuwing umuulan. Kaya si Aling Sharon, tinakpan ang kanyang mga paninda. Pag may bumili, masaya lang po yung mga ibang bumibili. Ayaw po nilang nababasa yung paninda. Aminado ang pamunuan ng Market Division na luma na ang bubong ng palengke. Talagang titignan mo kasi maraming tumutulo talaga. Yes, sir. Nakadesign po kasi itong palengke namin sa medyo kaunti lang na volume na ulan. Opo. Oo. Dapat sana, sabi ng engineering, dapat ayusin na po yan. Yes. Ayusin. Baguhin na po lahat. Sana. May plano rin daw ang lokal na pamahalaan na ayusin o palitan ng bago ang palengke ng bayan. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Isinagawa naman ng Health Authority ang pagsusuri sa water sources sa mga eskwelahan sa Mangaldan, Pangasinan. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nagsasagawa ng water testing and sampling ang Health Authority sa mga water sources sa lahat ng paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng kalusugan ng mga learner. Sa Mangaldan National High School, meron pang nakapaskil na water analysis sa mga water source. Ibig sabihin, pasado sa water test ang tubig at pwedeng inumin ng mga estudyante. Maganda para sa mga bata para safe sila sa anumang sakit, hindi makakuha ng sakit kaya magandang may pagugasan na sila ng mga kamay. Ayon sa Center for Health Development o CHD Region 1, importanteng mapanatiling malinis sa mga inuming tubig para malayo sa iba't ibang sakit ang mga learner, lalo na ng hand, foot and mouth disease o HFMD. Mahalagang meron ding hand washing area sa mga eskwelahan. Kailangan may mga hand washing facility po tayo or kung hindi man po kahit yung alcohol-based hand sanitizer or alcohol para po malinis yung kamay ng ating mga learners. Bukod sa RHU, nag-iikot din ng CHD sa mga paaralan sa Region 1. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Balik eskwela na sa Lunes. 3-term school calendar ipatutupad ayon sa DepEd. Narito ang report. Ipatutupad na ang bagong school calendar o ang 3-term sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, magsisimula ang first term o opening block sa June 8 at tatagal hanggang September 15, 2026. Dito isasagawa ang assessment, health checks at learners and parents orientation. Sa September 16 ang simula ng second term na matatapos ng December 18, 2026 habang January 4 hanggang April 8, 2027 ang last and third term. Mahigit 300,000 na learners ang nakatagdang magbalik eskwela sa iba't ibang paaralan sa Nueva Ecija sa Lunes sa Lazaro Francisco Integrated School na isa sa pinakamalaking paaralan sa Cabanatuan City. Inaasahan ng mahigit 5,000 na learners ang papasok sa June 8. Sa huling 2 araw ng Brigada Eskwela, magkatuwang ang mga guro't magulang sa pag-aayos ng mga silid-aralan. Pininturahan din ang mga upuan pati ang loob at labas ng paaralan. Pinaigting ang ugnay ng Bureau of Jail Management and Penology sa komunidad sa kanilang pakikiisa sa Brigada Eskwela. Bahagi ito ng patuloy na advokasya ng BJMP na pakikipagtulungan at pagsusulong ng diwa ng bayanihan. Layon din ng kanilang inisyatibo na higit pang mapatatag ang ugnay ng BJMP sa mga stakeholder at iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungo sa sama-samang pagsisikap para sa mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na kapaligiran para sa kabataan. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pag-U-turn ng isang kotse sa kabaan ng highway na bahagi ng barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Nang biglang sumalpok ang isang motorsiklo sa harapan ng kotse. Tumila po ng driver ng motorsiklo pero nakatayo naman kalaunan.
Ligtas naman ang driver ng kotse. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat upang makaiwas sa aksidente. Buti walang nangyari sa kanya na masyadong malaking injury dahil itong nakamotor na to walang helmet. Tapos mabilis siya. Hindi man lang siya nagminor. Ayaw nilang maabala kaya sila nagkaayos. Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng 4 hanggang 5 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng rollback na piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Noong Martes, nagpatupad ang kumpanya ng langis ng rollback na 4 pesos and 76 centavos per liter sa gasolina, 9 pesos and 26 centavos naman per liter sa diesel at 10 pesos and 86 centavos per liter sa kerosene. Nararanasan ang tuloy-tuloy na pagbaba sa presyo ng LPG. Narito ang report. Aabot na sa halos 200 pisong ibinaba sa presyo ng LPG simula nung nakaraang buwan hanggang sa unang linggo ngayong Hunyo. Inaasahan ng patuloy na pagbaba sa presyo ng LPG hanggang sa mga susunod na linggo kasunod ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Hopefully, mas bumaba pa. Dire-diretso naman po na nagkakaroon ng rollback. Kahit papano, kahit maliit, meron naman po. Mula sa dating lampas 1,500 pesos sa kada 11 kilogram ng LPG, ngayon nasa 1,300 pesos na lang. Umaasa ang mga LPG retailer at mga consumer na babalik sa dating presyo na halos 1,000 pesos ang presyo ng LPG. Okay lang po na, madam, kasi nung 1.5 po. Buti ngayon, buti naman po na bumaba po. Ngayong Hunyo, kasabay ng pagsisimula ng klase, sa susunod na linggo, nagsimula na ring tumaas ang demand sa LPG. Mula sa karaniwang 10 kada araw na benta, umaakyat na ito sa 15. Medyo kasi magkakaroon na ng school ang mga bata, mas magiging in demand ang LPG dahil nga mas gusto nila mas mabilis makapagluto kumpara sa uling or kahoy. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, sa mga last-minute shoppers, bumaba na ang presyo ng school supplies sa ilang pamilihan sa Dagupan. Sundan sa report. Tatlong tulog na lang. Back to school na ang mga learner para sa school year 2026-2027. Ang ilang magulang, naghahabol na bumili ng school supplies para sa kanilang mga anak. Sa pamilihang ito sa Dagupan City, bumaba na ang presyo ng mga gamit pang eskwela. Discounted na rin ang presyo ng school bag, ballpen at mga lapis habang lalo pang bumaba ang presyo ng notebooks. Isa sa mga humabol bumili si Nanay Marie. Hindi pa raw kasi kumpleto ang gamit pang eskwela ng tatlo niyang anak. Ngayon po yung araw talaga na medyo maluwag po. O, tsaka malapit na papasokan, sa Lunes na papasokan Samantala, nagbaba ng school supplies price range ang Department of Trade and Industry na magsisilbing gabay ng mga consumer. Sa Baratillo, nagpapatupad na ng bargain price sa mga school supplies upang makabenta. Dami ng bargain. Lahat na nga yan, lahat na yan bagsak presyo. Gayunman, matumal pa rin ang bentahan dahil sa epekto ng pag-ulan, nangangamba tuloy sa pagkalugi ang mga negosyante. Wala pa rin, umuulan. Nasa ulan na to Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ikinababahala ng Baguio City Health Office ang pagtaas ng kaso ng mga tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa syudad. Base sa datos ng DOH Cordillera, nananatiling may pinakamataas na bilang ng HIV cases ang Baguio City. Sa datos mula 1984 hanggang December 2025, umabot na sa 761 ang kabuang HIV cases sa Baguio City na sinundan ng Benguet na may 202 cases, Abra 194 cases at Kalinga na may 61 cases. 79 sa mga pasyenteng ito ay naitalang namatay kaugnay ng pagkakaroon ng HIV. Ayon pa sa City Health Services Office, tumaas ng 56% ang kaso kumpara sa nagdaang taon. Lumalabas din na nasa 90% ng mga apektado ay mga kalalakihan at karamihan sa mga kaso ay kabilang sa edad na 24 hanggang 34. Bilang tugon, pinaigting ng lokal na pamahalaan ang HIV screening at mandatory testing sa mga kabilang sa mga vulnerable sector. Binigyang diin ng mga health authority
na mahalaga ang mas malawak na access sa testing services at maagang pagpapasuri upang mapababa ang bilang ng mga tinatamaan ng nasabing sakit. Isang bumbero na tubong Tarlac ang hinahangaan ngayon matapos sumaklolo sa isang bata na nahulog sa railway sa Japan. Atin siyang kilalanin sa report. Ipinamalas ni Fire Inspector Vizoan Yumul ang mabilis na pagresponde matapos tumulong sa pagligtas sa 2 taong gulang na lalaki na nahulog sa riles ng tren sa Japan noong May 29, 2026. Ayon kay Yumul, kagagaling lamang nila sa isang event ng International Fire Chiefs Association of Asia sa Nagoya at sakay sila ng bullet train patungong Kyoto nang mangyari ang insidente. Ang pagbaba namin ng bullet train, may narinig na kami na sumisigaw na nanay. Akala namin cellphone lang yung nalaglag or bag na pilit niyang inaabot sa baba. So nang pagsilip po namin, nakita namin bata. Nakahiga yung bata. Agad humingi ng tulong sa mga gwardiya ng train station ang grupo. Habang mabilis na umaalis ang bullet train, sinubukan ni Yumul na abutin ang kamay ng bata upang hindi mapahamak. Isang Japanese na lalaki rin ang tumulong upang mahawakan ang kabilang kamay ng bata hanggang sa ligtas na maiakyat mula sa riles. Ginawa po ng mga kasama ko, tinawag po na nila yung attention ng security para ma-stop yung bullet train. Talagang humiga na ako. Kinuha ko yung bata. Siguro mga 3 to 4 feet yung lalim ng railway. So hindi na ako nagdalawang isip na kunin siya. Sa kabutihang palad, matagumpay na nailigtas ang bata. Ang grupo ni Yumul ay nasa Japan para dumalo sa mga aktibidad ng International Fire Chiefs Association of Asia. Si Yumul ay tubong Tarlac City at nakadestino sa Bureau of Fire Protection Region 2. Mula man sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo, patuloy na ipinakikita ng mga Pilipino ang malasakit at kahandaang tumulong sa oras ng pangangailangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kasabay ng pasukan sa Lunes, magtatalaga ng mga pulis sa harap o gate ng mga eskwelahan, lalo na sa mga secondary o high school. Target ng Maldan Police na maiwasan ang posibleng rambol o bullying sa unang linggo ng balik eskwela. Karaniwan itong nangyayari tuwing uwian o labasan ng mga estudyante. Samantala, tuloy-tuloy din ang deployment ng mga pulis sa mga border control point o sa mga entry at exit point ng bayan. Bahagi ito ng precautionary measures ng PNP para matiyak ang kaayusan sa bayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Suspect sa mga insidente ng hit and run at gas and run, arestado sa Subic Bay Freeport Zone. Tutukan sa report. Arestado ang isang lalaki dahil sa mga insidente ng hit and run at gas and run sa Olongapo City. Nagipaghabulan pa raw ang lalaki sa mga otoridad bago sa tuluyang masakote sa loob mismo ng Subic Bay Freeport Zone. Tinangka pa raw ng suspect na banggain ang mga humabol sa kanya mga law enforcer. Dahil dito napilitan ng mga otoridad na paputukan ang gulong ng sasakyan ng suspect upang mapahinto na nagresulta sa pagkaaresto ng driver. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Arestado ang isang Amerikanong number 2 most wanted sa Angeles City, Pampanga. Nagipagtalo at nagipagpambuno pa ang dayuhan ng arestuhin ng mga pulis sa isang hotel sa Barangay Balibago. Inaresto ang lalaki dahil sa patong-patong na kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Safe Spaces Act. Nang suriin ang kanyang cellphone, doon daw nakita mga video at litrato ng ginagawang pambabastos umano ng lalaki sa ilang estudyante at senior citizen. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon.
Mga lumang silid-aralan sa Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga, ininspeksyon ni DPWH Secretary Dizon. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga. Kasunod yan ng puna ng isang grupo na may mga malalaking lamat at sira sa ilang bahagi ng paaralan. Siniguro ni Dizon na sisimulan ng pag-aayos bago magsimula ang klase. Pinasisimulan na rin ang pagtatayo ng 2-story classroom building. Posible raw itong matapos sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2027. Nadismaya naman si Secretary Dizon nang makitang sandbags lang ang ginamit na pangharang sa road slip ng Babalag Kinama San Francisco National Road sa Barangay San Pedro. Hindi pwede to, unacceptable tong ganito. Temporary, sir. I know it's temporary, pero still. 'Di ba, hindi naman may off the shelf 'yan eh. Hindi naman 1 month ang ordering nito eh. Di bali, sir, we'll replace. Oo, bumili na kayo ngayon. Agad na ipinag-utos ni Dizon na palitan ng tamang road safety devices ang sandbags upang masiguro ang kaligtasan ng mga dadaang motorista sa lugar. Binisita rin ni Dizon ang Oplan Kontrabaha site sa Tuguegarao City, Cagayan. Ininspeksyon niya ang Pinakanawan Cagayan River confluence na nasa 60% ng tapos. Patuloy ang paglilinis, desilting at dredging ng mga pangunahing creek at drainage system upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa lungsod. Target na matapos ang dredging nito sa July 2026. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, sinagip ng Philippine Coast Guard ang siyam na mangingisdang nasiraan ng bangka sa laot sa San Antonio, Zambales. 2 araw silang na-stranded sa laot matapos masira ang propeller shaft ng kanilang bangka na naging sanhi ng pagpasok ng tubig. Bilang agarang hakbang, naglagay ng sealant ang crew upang pansamantalang makontrol ang tagas at maiwasan ang tuluyang pagpasok ng tubig sa loob ng bangka. Ligtas na nakarating ang mga tripulante sa Silangguin Cove kung saan sila ay itinurn over sa Coast Guard Station Zambales para sa karagdagang tulong at disposisyon. Kalaboso, ang 68 anyos na lalaki matapos mahuli sa buy-bust operation ng PNP sa Barangay Bolawit, Malasiki, Pangasinan, umaga noong Lunes. Nakuha sa sospek ang 60 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 400,000 pesos. Naharap sa kasong selling of illegal drugs ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. 6,000 traditional jeepneys ang target na makapag-transition sa electric o e-vehicles ngayong 2026. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, alinsunod dyan sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na nagsusulong sa paggamit ng electric vehicle. Plano rin daw ng LTFRB na isama ang pagpapalit sa e-vehicles sa PUV Modernization Program. Ayon sa Department of Trade and Industry, mayroong e-transport loan program para sa mga PUV operators na gustong magpalit sa o electric vehicles. Hanggang 3 milyong piso ang pwedeng ipautang at babayaran sa loob ng 5 taon. Makipag-ugnayan daw ang Department of Transportation sa Department of Energy para madagdagan ang charging stations para sa e-jeepneys. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hospital arrest kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder. Pero hindi pinayagan ng Anti-Graft Court ang hiling ng kampo ni Bonoan na i-confine siya sa isang pribadong ospital. Ayon sa kanyang mga abogado, nasa isang pribadong ospital ngayon si Bonoan para sa isang procedure at hiniling sa korte na manatili roon. Sa halip, pinayagan siyang manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Inatasan din ng korte ang doktor sa PNP General Hospital na magsumite ng independent medical evaluation kay Bonoan. Kapag daw pwede nang i-discharge si Bonoan, ililipat siya sa New Quezon City Jail kasama ang mga kapwa-akusado na sina Senador Jinggoy Estrada at 3 dating opisyal ng DPWH. Naharap si Bonoan sa kasong plunder kaugnay sa 573 million pesos na umano'y kickback sa flood control projects.
Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating brands na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos, tax-free. Marami rin ang may chance sa manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Guro na matagumpay na nalibot ang 82 probinsya ng Pilipinas. Ibinahagi ang kanyang memories. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Mula sa simpleng pangarap ng mga kapasyal, ngayon dream come true para sa 34 anyos na guro mula sa Nueva Ecija. Dahil not just 1, 2 or 3, pero 82 ang kanyang naging destinasyon. Kung saan, dito lang yan sa Pilipinas. Kwento ni Rona, 2015 nang simulan niya ang paglilibot mula Batanes hanggang Sulu. Misamis Oriental ang kanyang unang naging destinasyon. At nang makarating sa Camiguin, dito siya namangha at mas lalong nagbigay ng inspirasyon upang tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Na-amaze po ako at sabi ko hindi pwedeng hindi ko malibot yung Pilipinas. Ginagawa ko po siya during Christmas break o kaya po summer break. Para sa kanya, ang bawat pagtapak niya sa kanyang destinasyon, nakatutuklas siya ng bagong kaalaman at aral na ngayon ay may tuturing niyang yaman. Napaka-diverse ng culture. Kahit pare-pareho po tayong Pilipino, iba-iba po pa rin po pala tayo. Ang dami po nating matututunan. Kasi traveling is also a form of education po eh. Aminado siyang may kabigatan sa bulsa ang pagta-travel, pero hindi ito naging hadlang upang makamit ang kanyang pagnanais marating ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. At nito lang May 16, 2026, na kumpleto na niyang libutin ang lahat ng probinsya sa Pilipinas at ang kanyang last destination is Misamis Occidental. Kung nag-umpisa siyang mag-isa, ngayon kasama na niya ang kanyang mga anak at pamilya upang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. At ang goal this time, makapag-travel abroad. Talaga ang takeaway ko lang dito ay napakaikli ng buhay para to stay in one place. We have to go out and explore. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.